Ito naman ang pag-usapan natin ngayon. Tawa kayo ng tawa dyan. Sir Nelson Guntan, shoutout po. Ma'am Lloyda CP, shoutout. Pag-usapan naman natin ito mga kababayan. Dahil nga po, di ba, kahapon, lumabas ang balita na itong si Kibuloy ay pinapris na po ang kanyang mga asset. Diba? At syempre dahil pinalabas ang balita na i-freeze na ang kanyang mga asset, nako, itong si Kibuloy mga kababayan hindi na po magagamit ang bilyong-bilyong mga ari-arian at yaman. At eto ka, mga ka-GP, bakit pinapiprease ang kanyang mga yaman at ari-arian? At sino ang nagturo kay Kibuloy? Oh. Sabi po ng balita dito at nitong si General Torre. To, maliwanag. Okay. Sabi rito mga ka-GP, kinumpirma ni PRO 11, Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, na base sa mga nakuha nilang impormasyon, nasa loob lang aniya ng compound ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Apollo Kibuloy at iba pang kapwa akusado nito. Sabi, di ba, nasa loob lang ng compound. So, ibig sabihin, mga kababayan, sino ba mga nasa loob ng compound? May nakakapasok ba na ibang tao dyan? Di ba wala? Ang nakakapasok lang dyan ay kapwa member ng Kingdom of Kibuloy. So, ibig sabihin, ang nag-tip dito kila Police Brigadier General Nicolas Torre ay mga member din ng Kingdom of Kibuloy. Diba? Traiduran na. Aba, 10 milyon yan eh. Ngayon, mga kababayan, paano magagamit ng Kingdom of Kibuloy yung 20 milyon na sinasabi nila na ibibigay daw doon sa nag-utos para hanapin si Kibuloy at nagbigay ng 10 milyon. Sabi ni Macarunsan na kaya yung mananampal kay General Torre, wala na, nananahimik. Diba? Ma'am Lloyda CP, napuputol po kayo? Napuputol ba, mga kababayan? Baka sa signal lang. Pero ano talaga, yung sound ko may problema kanina pa. Pero patapos na ako, di ko natatapusin yung pang-apat. Diba? Mga kababayan, sino ang magsasabi at makakapag-tip sa mga pulis na itong si Kibuloy ay nasa loob lamang ng compound ng Kingdom of Kibuloy? Diba member lang din nila? So sa makatawid, traiduran ng mga gago. Traiduran ng mga ungas. Oh, pera-pera na lang lahat. Eh kung ako lang din mga kababayan eh. Kung ako member nyo, matagal ko nang sinuplong si Kibuloy. Eh ito nga matindi, mga kababayan. Kaya hindi mahuli-huli itong si Kibuloy. Alam po natin na ang pera niya ay kumikilos pa rin. Lahat ng mga nasa paligid niyan ay pinagbabantayan, sigurado binabayaran. Para pag may mga dumating na police enforcement o kaya naman ay mga men in uniform, ay sinasabihan kaagad itong si Gibbs. Ngayon mga kababayan, paano na yan? Dahil freeze na ang kanilang mga yaman, paano pa sila makakapagbayad? Tingin ko pumipitik na itong si Kati Buni. Kaya umaamin na mga kababayan na ang laman ng kanyang USB ay testimonya niya lang. Dahil wala nang pambabayad sa kanila ngayon. Diba?
Sabi ni Susan Payawal, pag pera ang katumbas, ibabasura na ang loyalty. Aw. Arvin Vlog, shoutout po. RF Mini Sounds, mapipriest na rin sila. Correct. Mapipriest na rin. At yung mga mautog rally nyo, wala na yan. Siyempre, pati ang mga murali nila dyan sa EDSA, kwentuhan rally. Pero inyong mga kababayan, na aming napag-alaman, kurakot talaga tong mga to eh. Nagbababa daw pala ng pera, yung mga yan, para may mga umatid na mag-rally dyan sa EDSA. Kaya lang, hindi raw nila ibinababa yung budget. Ibinababa doon sa bulsa nila. Sabi ni Ronnie, wala nang pambayad sa mga bashers na pulpul. Banateros. Mama Retel Tia, shoutout po. CBTC, wala na silang pangbayad. Paktay na, finish na. Kawawa, no? Buti nga. Tingnan nyo. Anong significance common denominator nitong si Kibuloy, nitong si Duterte, ng mga DDS? Diba, akala mo maka-Diyos, prayer rally, pabigil-bigil, pero ang kanilang tawag dito, sinasamba, demonyo. Sabi ni Ma'am Delia Benitez, sakit na ng tiyan ko. Kakatawa sa'yo. Ako rin, sumasakit na tiyan. Ako, sa totoo lang, mga kababayan, sumasakit na rin ang tiyan ko rito eh. Kala nyo kayo lang ang tumatawa, hindi lang kayo. Ako rin. Jet Atiza May. Todas na mga didishit lumabas na ang baho ng Panginoon. Game over. Diba? Mio Marimar, mga, ano na, magagalit na naman ng mga DD shits nito. Ano sinasabi nyo, nag-traduran na sa lahat? Oy, tandaan ninyo, mga kababayan, walang nakakapasok na ibang tao sa kingdom. Gusto nyo, sabihin ko. Hindi na lang yung mga member. Sabihin ko, yung mga DDS vlogger, trinidor na si Kibuloy. Wala na may ibang nakakapasok dyan sa lobby kung hindi member at yung mga vlogger. Malay nyo, nakipagkita yung mga vlogger kay Kibuloy, sila nagsumbong. Oy, Jay Guevara, naghahanap ka ng pera, baka ikaw, no? Line Eyes Official. Hi, GP, new subscriber here. Gandang hapon. Gandang hapon din po. Rodelio Llagas, hello po, bagong subscriber. Napakarami naman ng bago nating subscriber, mga kababayan. Magandang hapon po sa inyong lahat, ha? Sana po nag-enjoy kayo dito. Lan Maurice, pa-shoutout naman na Kia Ora, watching from New Zealand. At Reynaldo Laota. Boss Idol, finish na mga DDS. Wala silang pondo, freeze na ang kayamanan. Meron pa. Meron pa yan, mga kababayan. Sa totoo lang, marami daw po. Marami ang nakamkam ni Digong, may 51 billion, may trillion. Diba? Sabi ni Entrus, JP, lalong magugutom si Zoraida niyan. Si Binoy lang palaging busog sa bukbang. Housemate TV, pag tumawag ang host Agoy. Teka, anong tumawag? Baka tumawa. Ay, nako. Mga kababayan, pagpasensya nyo na, masakit na yung tiyan ko. Ako ay magpapaalam na. Pinatawag na ako ng kalikasan kasi kayo naman eh. Grabe kayo eh. Pinatawag nyo ako ng gusto kay Kati Binag. Paano ba naman? Tawag ng tawag. Oh my God!